Hi Aries! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your January kapalaran. Love reading, pero maaaring may mensahe din sa karinyo. Tingnan natin kung anong messages ang lalabas or ang masasagap natin para sa'yo, Aries. And tingnan natin kung anong feelings ng person mo, kung ano ba ang mga energy sa paligid nyo ngayon. Kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayong magpa-private reading sa akin. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung mga details. And kung kailangan nyo naman ng crystals pang-attract ng love, money, prosperity, and abundance, message nyo ako sa Instagram. Ayan, marami po tayong crystals at iba-iba. So, i-message nyo na lang ako, guys. Okay, so na-ready ko na. Tingnan natin yung unang mensahe para sa'yo. Spiritual! Oh my gosh. Lumalakas ang intuition mo ngayon. Meron kang spiritual journey. And, kita mo yung kulay orange. I feel like, meron kang gustong gawin at binibigyan ka ng gabay sa kung ano yung mga desisyon na kailangan mong gawin. So, pakinggan mo yung gabay na yon, Aries. Okay, next card, orange din yung background, oh. Obstacles. Look for ways around the obstacles to find happiness. So, maraming problems ngayon sa love life mo, pero gawan daw ng paraan. Kasi, hindi naman kailangan ipilit yung isang sitwasyon kung mahirap or kung hindi mag-work out. Pero gawan na lang ng paraan. And then, remarkable. Notice everything remarkable about your relationships. Uy, very nice. Possible na magkakaroon ng engagement kasi may nakita kong wedding rings. Okay, so from the tarot, tingnan natin. Overall energy. Wow, the tower. Transformation. I feel like nakakagulat tong transformation na ito. And hindi ka komportable dito pero kailangan mangyari para magkaroon ng improvement sa sitwasyon mo. Mangyayari din yung pagbabago na yan. Kaya, hindi mo to maiiwasan, Aries, pero yan yung nakakabuti para sa sitwasyon mo ngayon. Yung focus mo, 10 of Wands, hindi ka makagalaw, nababurden ka. What crosses you is Ace of Swords. So, kasi nga nahirapan ka, nagkaroon ka ngayon ng idea kung paano gagawin or anong dapat mong gawin, pero andun ka sa point na parang magsisimula ka pa lang. Pero nagbibigay din ng positivity sa'yo yung bagong idea kasi dito mo masasabi na may pag-asa pa or hindi pa too late or hindi pa katapusan ng lahat. Although may nakita ko dito, like I said, merong ending at may nakita din ako na gusto mo nang magsimula ulit, merong transformation. Kita mo yung bundok, paakyat siya, oh. Ibig sabihin nito, you have to take it one step at a time. Mukhang merong nagsistress sa'yo or maraming nagpapastress sa'yo. Pero kailangan dahan-dahan lang hanggang sa makuha mo yung goals mo. What lies below is Black Numen. Merong stress talaga, guys. Pero mamaya ika-clarify natin to, okay? What lies above? Four of Wands. Okay, ngayon may nakita ko dito commitment and merong balance, stability, solid foundation, and happiness. So, good news yon. What lies behind? Four of Pentacles. Sobra ka nag-iingat. Ayaw mo kasi nag-risk. Kasi pinoprotektahan mo sarili mo, syempre. Pero, nag-grow ka na. Kita mo ang daming mga dahon-dahon, may mga flowers. So, nag-bloom ka na. Pero, nag-iingat ka pa rin kasi ayaw mong magka-problema. And then, what lies before you is Nine of Swords. Parang hanging pa rin sa ngayon yung sitwasyon na to. Wala pang solusyon. Although, naisip mo na kung anong kailangan mong gawin or dapat mong gawin. And very optimistic din naman yung nakikita ko para sa'yo. Supportive energy mo, Nine of Pentacles. Very independent ka. Pero alam mo, kahit nag-improve na yung situation mo, meron pa rin ditong nagpapastress sa'yo, mga ibang tao. Siguro may mga nagchichismis, may mga sinasabing hindi maganda.
Ang advice ko lang sa'yo, wag mo nang pansinin yung mga taong yan. Focus ka sa ginagawa mo kasi ang ganda na eh. Sayang. Masisira lang kasi ng mga sinasabi ng ibang tao yung pinaghirapan mo. So, also, you need to protect yourself, to shield yourself kasi nasasagap mo yung negativity ng iba. 'Di ba? So, para maging mas positive ka, try mo gumamit ng mga crystals kung wala ka pang mga crystals. Para hindi mo masagap yung negativity, para ma-protect mo sarili mo. Yung person na ka-deal mo ngayon, 3 of Cups, nakita ko masaya siya, mukhang nag-i-enjoy kayong dalawa. Although parang feeling mo dito, may kulang sa depth or kulang sa lalim, sa intensity, no? Parang ganun yung tingin mo sa person na yan eh, na oo, masaya kayo, pero gusto mo pa ng something na mas malalim. Okay. Mutual energy, 2 of Cups. Outcome is Knight of Wands. So, sa totoo lang, kahit hindi pa ganun kalalim yung connection nyo, pero tanggap nyo naman ang isa't isa eh. Magkaiba kayo actually, kaya mukhang merong competition sa inyo. Pero kahit na, yun na nga, magkaiba, tanggap mo siya, tanggap nyo ang isa't isa. And, mukhang nagkakasundo naman. Oh, kaya nga, ito merong happiness dito and stability. Okay. Parang kanya-kanya kayo merong mga bad habits na nakita ko dito. And then, nakita ko parang nagdadalang isip kayo sa taong yan kasi gusto niyo talaga mag-workout yan. Sobra kang nag-iingat. Meron kang attraction sa kanya. Kayong dalawa pareho attracted kayong sa isa't isa. Pero, para kayong nag-iintayan eh, na hinihintay mo siya, hinihintay ka din niya. Okay. So, mag-clarify tayo guys. Ito yung gagamitin kong tarot. Okay, ito yung gagamitin ko for the clarification. So, ano tong transformation na nangyayari sa buhay ni Aries ngayon? The Hierophant, 9 of Cups, 5 of Cups. Wow, the Fool. Oh, wow. New beginning. Oh, ito na naman yung Ace of Swords. Bagong idea to. Kasi, gusto mo ikalma yung isip mo. Kaya gagawan mo ng paraan. And 4 of Swords. The Strength card and the Knight of Cups. Oh, parang na-excite ako dito sa mga ideas mo. Kasi kinakalma mo yung sarili mo kahit ganun kahirap yung sitwasyon. And I can see there is attraction. There is romance. Okay. Possible na soulmate mo to. Oh my gosh. Nakita ko na naman yung Knight of Wands. Pero hayaan mo muna. Ito muna. Nakita ko dito, kailangan sumunod. Kaya, parang nakita ko meron pang problem. Kaya hindi kayo, or hindi nyo ma-achieve yung pinaka-goals nyo. Parang gusto nyo ata magka-family, magkabahay. And, possible na magkakaroon ng wedding, pero yun na nga, on the process pa. Kaya nagiging emotional ka, Aries. And ang sabi sa'yo dito, may iba pa namang paraan. Ayun, parang paulit-ulit yung message na yun for today, na palaging may ibang paraan kung hindi man mag-workout yung gusto mo mangyari. And ang nakita ko sa'yo dito, by the book kay, gusto mo talagang idaan sa maayos na process yung love life mo. Yung iba guys, baka may problem kayo sa status nyo. Baka dati ka na ikinasal o yung person mo dati na kinasal, kaya yun, nakakaramdam kayo na parang nalulungkot kayo. The Sun, the Star, Temperance, wow, ang ganda. 5 of Pentacles, King of Pentacles. So, alam mo, kahit nahihirapan ka sa finances mo at yung para sa future, kasi iniisip mo yun eh. Pero, nakita ko dito, very optimistic. And sa nakita ko guys, talagang magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng progress dito.
So, wag ka pang hinaan ng loob. Nakita ko kasi kanina dun sa ibang cards na parang inisip mo wala ng pag-asa to. Pero ang sabi naman dito sa cards is merong pag-asa, magbabago yung sitwasyon. And you will take the lead. Ibig sabihin, ikaw na mismo gagawa ng paraan para maayos mo yung mga bagay-bagay. Pareho sa career at sa love life. Nakita ko din dito, pinagdadasal mo talaga, kaya merong support galing sa universe. Ang ganda ng cards na to, puro major arcana. Sun, Star, Temperance. Possible na may kadil kang Leo, Aquarius, Sagittarius, Taurus, and ano pa. Yun yung mga signs na nakita ko so far. Meron din palang Sagittarius. Nasabi ko na 2 beses kasi lumabas. Okay, bakit nabibigatan si Aries? Nabibigatan ka eh. Sabi sa card. So, 8 of Wands, Page of Cups, Knight of Wands. Kasi parang ang daming nangyari and gusto mo lang na mag-enjoy, gusto mo lang ng masaya. Maganda naman tong mga energies na to. Parang feeling ko nakukulangan ka. Kaya nabibigatan ka, no? Siguro reminder lang sa sarili mo na wag mo masyadong i-pressure yung sarili mo. Feeling mo kasi may kulang. Ayan. The Lovers at the bottom of the deck, merong malaking desisyon. Parang feeling ko merong nagdesisyon na makipag-ayos. Kasi andito yung 6 of Wands. Pero nagdadalawang isip, 2 of Swords. 3 of Pentacles, pinag-aaralan mo pa. Queen of Wands and the Emperor. So, ikaw tong Emperor eh, Aries energy to. Kaya mo naman daw kung gugustuhin mo at alam mo din naman yon. Kasi fire sign si Aries, very creative, very passionate sa sitwasyon mo. Nag-iingat ka kasi. Andito ulit yung 4 of Pentacles, which is, lumabas din yung kanina. Ito yon. Ayan o. Pinoprotektahan mo lang yung investment mo kasi ayaw mo ng failure. Ayun. So, clarify natin yung sa person ni Aries. Si 3 of Cups. Queen of Cups. Oh my gosh. 4 of Cups. 10 of Wands. Parang may nakita ko yung kadil mo. Mahal ka ng taong yan, pero medyo controlling siya ngayon. Para kanyang kinokontrol kasi may gusto siyang something else na sinasabi niya dito, hindi ako kontento sa binibigay mo sa akin, pero mahal kita. Ayan, mahal ka naman talaga ng taong to. Ang nakita ko dito, parang gusto niya palagi kayong masaya, nag-i-enjoy. Pero at the same time, siguro bantay sarado ka ng taong to kasi nakita ko parang controlling eh. Ayan. Baka may kadil kang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, kaya nagsa-struggle kayo kasi totally magkaiba ng ugali yung fire sign tsaka water sign, di ba? Pero mahal ka ng taong to kahit nahirapan kayong connect sa isa't isa. And malalim din yung feelings niya sa'yo. High Priestess, 6 of Swords, and the 5 of Pentacles. Tahimik lang siya, pero nagsa-struggle siya. Tinatry naman niyang kumalma, pero andun talaga yung struggle. Ayan guys, baka may kadil kayong Pisces. Very mysterious yung taong kadil mo. Parang hindi mo maintindihan kasi tahimik masyado eh. Okay. So, ano bang gusto mangyari ng person mo? Parang na-obsess sa'yo tong taong to. The Devil, 2 of Cups, Page of Wands. Sobrang attraction. 5 of Wands. Okay, baka may kadil kang Scorpio, andito yung Death card. May nakita kong conflict dito, guys. Yung conflict na yan yung nadadown kayo dyan eh. Yan yung nagbibigay ng problema sa inyo. Okay, pero kaya nangyari yung conflict kasi itong taong to parang sobrang attached sa'yo. Ayan, kita mo yung chains nakatali sa leeg. Ang bigat, 'di ba? So, ayan, feeling niya kasi, alam mo yung feeling na, sabi ko nga kanina, kinokontrol ka nitong taong to, 'di ba? So, ngayon nakita ko dito,
gusto niya palagi kayong 24/7 magkasama kayo, or alam mo yun, kasi nagiging codependent siya sa'yo. Pero ikaw naman kasi parang na-feel ko tinotolerate mo siya eh, kaya hindi niya makita kung ano yung pagkakamali niya. Okay. Ano mutual energies or yung susunod? Knight of Pentacles, Six of Cups, Seven of Wands, Ten of Cups, Page of Swords, and the Chariot sa bottom of the deck. Parang sinustok mo siya kasi sobrang kang attracted sa kanya, pero nalilito ka din. Kung ipagpapatuloy mo ba yung relasyon nyo, parang nasans ko dito, nagkikare ka kasi sa taong yan. Magician. Okay, so inaayos mo yung sarili mo. Ayan, oh, may Nine of Pentacles. Priority mo yung sarili mo. Ayan, pero at the same time, sinustok mo yung taong yan kasi merong attraction. Pero guys, ang bagal ng movement. Nakita ko parang namimiss nyo yung isa't isa. Pero parang defensive ka dito eh. And kasi sarili mo yung inuuna mo, nagsiset ka ng boundaries. Something about family. Ayan, baka siguro focus mo din yung sa family mo, or gusto mo unahin yung family mo at yung sarili mo kaysa dun sa taong mahal mo. Pero mahal mo naman talaga siya, namimiss mo siya. Actually, yung nga lang parang hindi siya yung priority mo, no? Okay. So, anong outcome? Oh, ito ulit. So, pinipigilan mo yung sarili mo. Justice. Oh my gosh. Emperor. Eight of Cups. Nakatalikod ka dito kasi gusto mo maging fair sa sarili mo. So, siguro ayaw mo nga kasi ng kinokontrol ka eh. Kaya ka tumalikod. Isip mo unfair naman yan. Nakita ko din dito ang lakas ng ego. So, ayun. Parang naging malamig ka na sa kanya. Knight of Swords and the Queen of Swords. So, nakita ko dito guys, naging prangka ka sa kanya, or gusto mo maging prangka sa kanya. At the same time, nahirapan ka kasi hindi ka mapakali, gusto mo siya eh. Iniisip mo siya lagi at hinihintay mo siya. Parang feeling mo din pag wala siya, may kulang. Grabe. Alam mo, pero kahit ganyan yung mga nangyayari, nakita ko naman masaya ka. Masaya ka sa taong yan at kung anong meron kayo. Ano bang mga gustong sabihin sa'yo ng person mo? I lost myself for a little while. We both know I'm not the one for you. My gosh. I replay our conversations over and over. I'm so attracted to you. Oh my goodness. Okay, kuha ko kayo ng advice. Forgiveness. Grabe, oh. Sabi dito, healing comes from acceptance. Help me, dear Lord, to fully accept what is, knowing that this alone will open me to the new. So, kailangan tanggapin daw kung ano yung sitwasyon nyo ngayon. Humingi ka ng tulong kay God para magawa mo yun. Kasi, pag nagkaroon ng acceptance at pag pinatawad mo yung taong yan at pinatawad mo din yung sarili mo, magkakaroon ng bagong energies, bagong simula para sa'yo na mas magaan. Oh my gosh. I love it. Grabe. Ang dami niyong pinagdaanan din kasi. So, okay guys. So, sorry for you, Aries. Para sa'yo, January ka pala. Thank you for watching. Paklik po ng like kasi kailangan ko po yan para tuloy-tuloy lang paggawa natin ng mga love readings para sa'yo. Thank you. And for those naman na nagtatanong about private reading, yes, pwede nyo akong i-message sa Facebook page ko. May bayad po yung private reading kasi ikaw mismo yung i-reading ko. Or pwede nyo akong i-chat sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. And for those na interested sa mga crystals,
Meron po tayong crystals for love. Itong rose quartz crystal na kanina pa sumisilip sa akin. I feel like kailangan mo to ngayon, Aries. To show yourself some love, to open your heart chakra at para ma-attract mo yung love. Syempre, meron din naman to attract money, for prosperity and abundance, for protection, vitality, at marami pa pong iba. Message nyo na lang ako. Thank you guys! Have a good day, Aries. I'll see you again soon. Stay safe. Bye!